kumukunti na ngayon ang supporters ni Digong at ang kanilang mga proclamation rally ay hindi na ginaganap sa mga grandstand, hindi na ginaganap sa malalaking espasyo. Ginaganap na lamang ito sa mga basketball court, na Basketball court. maliliit na basketball court para Wala magmistulang nang suporta. siksikan ang mga tao. Mm. Pero kapag ilagay mo sa grandstand Wala or na. sa football field, Pang barangay na lang pala. makikitang parang nilalangaw. Narito ang Ay, pang video barangay ko na sa lang. atin ng Sa Iyong Araw. Grabe, nakakagulat ito. Bakit tila walang tao? Bakit tila basketball court lang? Bakit nilalangaw na ang proclamation rally ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng kanyang mga pambato sa Senado? Ang katotohanang hindi mo kayang itanggi. Napansin mo ba? Nilalango na ang proclamation rally ng mga Duterte at mga senador nila. Kung dati napupuno ang malaking venue, ngayon, basketball court na lang ang gamit at kahit doon, ang dami pang bakanteng upuan. Halika, atin ito isa-isa yung mga kaibigan. Makikita natin ito. Pagkatapos, ito pa kaibigan. Parang napakaliit lamang ng mga dumadalo. At kung mapapansin, Grabe. may mga bakanteng upuan pa. Wala. 200 lang yata ang umattend eh. Ayan no, mga basketball court na lang at yung kanina ay sa barangay hall na lang para siksikan ng mga tao. Tingnan, kaya nilalagay nila sa maliliit na espasyo. Hindi katulad noon na sikat-sikat pa si Digong, sikat na sikat dahil suportado siya ng mga loyalista. Ha? Balik tala tayo, akin yung red, yun na. Alin? Hindi ah. Putang ina. Yung mga loyalista ay umaten sa rally ni Digong noon nung pagkandidato niya pa. Of course, suportado siya ni PBBM at ng buong Ilocos. Pero ngayon, wala na yung Ilocos eh. Kaya Mindanao na lang ang nagsuporta kay Digong, yung mga kapitbahay niya. Iba ka kapitbahay niya nga, hindi pa rin bubuto sa kanya. Well, ganito talaga. Kasi meron siyang 5 napakalaking kasalanan sa sambayan ng Pilipinas, Baka hindi lang ligo sa mga Pilipino. Dito sa kalagitnaan ng video ay atin yun malalaman kung ano yung mga kasalanan niya na inilahad dito ng ating ka-vlogger na Sa Iyong Araw. Ano sabi? Na Sa Iyong Araw. Meantime, balik tayo sa video. At isang maliit lamang na gymnasium ang ginagamit nila. Bakit tila wala nang gustong pumunta? Noong kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, ang rally ng mga Duterte ay dagsa ng tao. Pero ngayon, kahit pilit nilang punuin, wala na yatang dating init. At kung ating mapapansin mga kaibigan, dati, napakaraming sumisigaw ng Duterte. Ngayon, ay tila napakaliit na lamang. Bakit? Ito'y tila dahil sa mga kasalanang hindi may tatanggi nila. At ito ang mga dahilan kung bakit lumayo na ang tao sa mga Duterte. Palagay ko isa sa dahilan diyan na humina si Digong dahil sinama pa niya si Kibuloy. May kaso yan, ang daming kaso. Kung kamatis yan ay latang kamatis, di ba? Bakit mo ihahalo siya sa basket ng mga preskong kamatis? Kaya masisira ang PDP. PDP laban ba yung partido ni Digong, yung suka team? Bakit mo ilalagay doon, isasali mo si Kibuloy? Yun ang pagkakamali ng kanilang partido. Kasi ano na nga yung partido parang wala. Robin Padilla, di ba? Bato de la Rosa, ay nako. Marcoleta, ay nako. Nandiyan pa si Ipi, ay nako. Artista. Idinagdag pa si Kibuloy. Dapat hindi na kasi si Kibuloy diyan ang pinakamaraming kaso diyan sa senatorial sa suka team ni Digong. Kaya dapat wala si Kibuloy, isa yan sa kanyang kryptonite. Kaya kumukunti na lang. Bakit makipagtandem ka, makipagsama ka sa ang daming kaso na tao? Di ba? Ang reputasyon ay hindi maganda Dapat pinahinga na lang ni Digong si Kibuloy at kumuha ng isang malinis na kandidato.
Total kapag manalo Sinama sila, niya yung sira absuelto ang kaso ni Kibuloy kapag babalik sila sa pwesto, di ba? Itong si Kibuloy naman dapat tiningnan niya na hindi talaga siya manalo. Ay, hindi na ako sasama dyan. Dapat Ilan lang na lang lang si naman Kibuloy. ang membro ngayon ng QJC. Di ba? Nasa 5,000 at kumunti pa kasi yung iba tumiwalag na. Kaya merong iba pang napakalaking kasalanan si Digong sa sambayan ng Pilipinas, sa mga Pilipino, kung bakit ay bumulusok ang kanyang popularity. At isa pa ay matanda na siya, di ba? Ang dapat kasi maging presidente ay yung active pa, yung pwede pang tatakbo, yung very healthy because healthy body goes with a healthy mind. Di ba? Kapag healthy ang katawan, healthy ang isip mo kasi wala kang nadarama na sakit. Kung masakit na yung mga kasukasuan mo, pagtayo mo, aray-aray, di ba? Yung utak mo, hindi makapag-isip ng maganda dahil aray ng aray ka palagi. Kapag babangon ka sa umaga, arayan ng aray ka. Tapos matutumba ka pa kasi nagtutungkod ka na, wala nang balanse, matanda na. Kaya, hindi na pwede. yan yung mga rason na may dagdag ko kung bakit humihina ang popularity ni Digong. At isa pa, pagod na ang mga tao sa kakamura. Mura ng mura. Pati Yan Panginoong Diyos, minumura Mura niya. niya. Pati Oo. Santo Papa, minumura niya. Yan na. Iwan ko lang yung kanyang ina kung minumura niya. Okay, balik tayo sa video. Una, mga kaso ng korupsyon. Saan nga ba napunta ang bilyong-bilyong intelligence funds? Bakit maraming proyektong hindi natapos pero milyon-milyon ang budget? Yun lang, masaklap. Ang mga anomalya na pilit na itinatapos. Daming anomalya. Idagdag mo pa rito. Ito yung rason kung bakit gusto nilang Isa pa yan. makabalik. Dahil gusto nilang takpan itong mga anomalya. Hmm. Itong mga utang, mga proyekto na hindi natapos, ginastos ang pera. Ayan, confidential fund pa more. Kaya gusto nilang makabalik para matakpan yan. Pero hindi na matatakpan yan. Naano na eh. Na-open na Nalalantad eh. na. May kasabihan nga na walang usok na maitatago eh. At walang amoy na hindi sisingaw. Di ba mga kababayan? Kung kayo'y DDS, ay mag-isip-isip na kayo. Kasi yung iba ay hindi rin eh. Bulag talaga sila, sulit pa rin sila na DDS. Kahit na yung kanilang presidente ang nagbenta ng Pilipinas ng WPS at China. Kaya pag-isipan nyo ng mabuti, ang labanan ngayon ay hindi tungkol kay PBBM at Duterte. Ang kalaban natin ay China. At makuha tayo ng China kapag ang manalo ay ang mga DDS na kandidato na Team Suka. Kasi ang mga Team Suka na yan ay pro-China talaga yan. Isipin nyo, Marcolita, sinabing walang WPS. Yan o yung mga isla dyan sa may Palawan. WPS yan. At iba pa dyan, pro-China, si Digong. Gawing probinsya ang ano. Tumikluhod eh. Manikluhod si Digong, tumikluhod sa China, sabi ni ni Luke Espiritu. Si Digong ay namanikluhod sa China. Okay, lumuluhod. Ganon din ang kanyang anak, salot ng salot kay Xi Jinping. Kaya kapag makabalik ang mga yan, ay sigurado yung gentleman's Wala na agreement yan. ay Hindi na yan. magpatuloy yun. Wala na yan. At ang plano ng China na agawin nila ang Palawan ay pwede na. And then Mindanao, of course, hawak niya ni Digong, ay ibibigay niya rin sa China. Kaya Kasi gusto meron niyang silang usapan mag-separate eh. Sabi niya Gentleman's dati. agreement. Mahiwalay Ewan ko lang na ang ng Luzon, Mindanao. di ba? Maraming mayaman sa Luzon, makipagdigma talaga yan. Taga Luzon, anong palagay nyo? Kasi kayo na ang pangatlong aagawin eh. Pagkatapos ng Mindanao, Ay, hindi maaari. Luzon na naman daw ang titirahin ng China. Taga-Luzon ako eh. Titirahin sa kanilang Magkapatayan mga na. publicity ngayon sa TikTok. Kasi ang TikTok ay pagmamayari yan ng China. Kaya doon sila nagpapalabas ng kanilang publicity na ang Pilipinas ay sa kanila daw ito. Umpisa sa WPS, Palawan, Mindanao, and then lastly ay buong Luzon. Ay naku, grabe. Kaya ito ang mga rason kung bakit bumulusok ang popularity nitong si Digong.
Okay, balik tayo sa video courtesy ng ating ka-vlogger sa iyong araw. Idagdag mo pa rito ang kabalintunaan ng war on drugs. Pinangako nilang lilinisin ang Pilipinas sa droga, pero bakit maraming malalaking drug lord ang di man lang nakasuhan masyado? Sino lang ba ang napatay? Ang mahihirap, ang maliliit, habang ang malalaking isda nakalaya at nakinabang. Ito pa ay pasabog ni Lacson na may pinalayang drug lord daw sa panahon ni Duterte. Pangatlo ang pagyuko sa China. Habang ipinaglalaban ng ating Pangulo ang soberanya ng Pilipinas, bakit tikob ang bibig ng dating administrasyon nung inaagaw na ng China ang ating teritoryo? Ano ang kapalit? Pro-China yung mga yan. Nila. Kaya Pang-apat, wala silang napagod kibo. na ang tao sa mura at pananakot. Noon, tila astig ang estilo ng pananalita ni PRRD, pero paulit-ulit na lang, walang konkretong solusyon, puro pananakot. Hindi na ito epektibo. Samantala, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, habang ang dating administrasyon ay pilit pang bumabangon mula sa lumulubog ng impluensya, mas nakikita ng tao ang tunay na liderato ng ating Pangulo ngayon. Kung ating mapapansin sa mga rally proclamation ng PBBM kasama ng kanyang mga potensyal na mga senador, mapapansin natin na talaga namang napakaraming mga tao, hindi mahulog ang karayom at tila mas dumami pa ang sumisigaw ng PBBM. Ayun, tama yan. Bakit naman dadami ang tao kapag proclamation rally ni PBBM? Kasi alyansa iba't ibang iba't ibang partido yan na nag-combine at naging alyansa. Sama-sama. Manny Pacquiao, di ba? Ibang partido yan. Bilyar, ibang partido yan, naka-orange. Di ba? Kaya parang parang allied forces. Kaya malakas talaga kasi maraming supporters, iba't ibang sekta, iba't ibang partido ang supporters ng alyansa. Kaya marami talaga. Kay Digong didiis lang Di ba? Nabawasan na Kaya marami. dapat dito ay manikluhod na si Digong kay PBBM, hindi na sa China. Kasi kung magipagkaibigan siya kay PBBM, ay siguradong mabigyan pa sila ng pwesto sa gobyerno, di ba? Huli na. Sinaktan na nila ang damdamin ng mga supporters, ng mga loyalista, di ba? Mga loyalista, kudos sa inyong lahat. Sinaktan na nila ang inyong puso ng mga loyalista, sinaktan ni Digong. Kaya hindi na mababawi ang lahat. Hindi na mababawi. Patuloy na bumulusok sa pumunoy itong mga plano at mga pangarap ni Digong. Ayan, dahil sa ginawa nila, sobra-sobra na paninirang puri kay PBBM. Kung talagang magaling na politiko, magipag itong debate ng eksakto at lalaban ka ng patas, hindi yung maninirang puri at gagawa pa ng video na pulburon. Sinakyan pa yung PhilHealth issue. At meron pang isang sinakyan na yung pagbenta ng ginto, gawa-gawa ng kwento. Lalo ngang dumami ang natin ang pundo diyan sa Bangko Sentral dahil sa pagbenta ng ginto, nagkaroon tayo ng profit na around 3.1 billion dollars yun 3.1 billion dollars dahil sa pagbenta ng ginto. At yung 3 something ay magagamit na yun sa pagbabayad ng ating bayaran sa Pilipinas. Yan ang pag-manage ng ginto. At yung ginto na naibenta ay babalik din yon kasi yung puhunan, halaga na binibili naibenta din. ay ibili yun muli Bilhin yun. ng mga ginto sa local miners. Magaling ang strategy ng BSP, kaya wag nating tatawaran ang mga kagalingan ng nandyan Benjamin Diokno sa BSP, napakagaling na ekonomista yan. Okay, at meron lang akong idagdag dito sa itong sinabi ni sa iyong araw na mga kasalanan ni Digong. Itong dito, Tinastig ang estilo ng pananalita ni PRRD. ito astig na estilo
kulang yata yung 5 eh. Ang pang-anim dyan, napakalaging kasalanan ni Digong sa taong bayan sa mga Pilipino ay ang kanyang EJK or extrajudicial killing. 30,000 ka mga kaluluwa ay hinatid niya sa impyerno. Kaluluwa. Grabe, kawawang mga tao yun. Mga bata Di pa. okay lang kung mga daga yung pinagbabaril. Mm. At yung mga namamaril naman, iwan ko kung makakatulog sila kung hindi sila minumulto. Mhm. Grabe naman ang mga tao yan. Dahil lang sa reward money ay babaril na kayo ng Inosente. mga inosenteng bata. Yeah, nga. Oo nga, yung iba ay drug poser, pero dapat ikulong lang yun. Huwag patayin. Ikulong lang, di ba? O, kahit ikulong nyo ng habang buhay. Hanapin mo yung... Pero wag niyong patayin kasi ang Diyos ang nagbigay ng hininga. Yung hinihinga natin na hangin, bigayan ng Diyos. At Diyos lamang ang pwedeng kukuha niyan. Okay, so balik tayo sa iyong araw. Tapusin na natin tong video. Ang malaking pagbabago sa ating bansa. Ating pagtingnan ang mga raling ito. Dahil sa liderato ng ating Pangulo, tinutukan niya ang agrikultura. Mas abot kaya ang presyo ng bigas. May plano para sa food security. Hindi binenta ang Pilipinas sa China. Mas matapang ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Pinalakas ang ekonomiya. Mas maraming foreign investments. Mas maraming trabaho. Kaya kung ating makikita mga kaibigan, napakalaki na ng discrepancy ng popularidad ng dating Pangulong Duterte sa Pangulo natin ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, Ang totoo, tanong totoo. ay, ano nga ba ang nangyari? Bakit lumulubog na ang mga Duterte? Ay, hindi nagmumura eh. Kaibigan, ang Pilipinas ngayon ay nasa bagong direksyon. Ang tanong, sasabay ka ba sa pagbabago o mananatili ka sa Ayo, mga sistemang puno sasabay. ng pananakot? Ayan mga kababayan, mga DDS. Sasabay ka ba sa pagbabago? Ayan, no? Sasabay ka ba sa pagbabago o manatili sa lumang sistemang puno ng pananakot, panlilin lang at kasinungalingan at patayan? Eh, doon na tayo sa pagbabago. Handa ka na ba nasasama ngayon sa bagong direksyon natin, ang bagong Pilipinas? Of course, yan ay dahil kay PBBM ay papunta na tayo sa napakagandang direksyon ng ating bansa.